Kayo ba po ay umiinom ng aspirin, very common tablet to, or clopidogrel? Baka sa sakit sa puso, binibigay sa inyo, o baka sa stroke. Panoorin nyo po to. Meron lang tayong konting babala. Ano yung mga benefits at side effects nitong aspirin or clopidogrel? Either medyo pareho kasi epekto nitong dalawang gamot. Or kung may kilala kayo, baka magulang nyo umiinom nito. Maganda po to. Unang-una, hindi po siya ganun kasimple. Bilang internist at cardiologist, kala nyo lang simple yung re-resetahan lang ng aspirin, tapos na usapan. Hindi, makikita nyo complicated siya. Pero pwede ko naman i-simplify sa inyo. Meron kasing pro-benefit ang aspirin, pero meron din siyang matinding side effect. So, magde-decide tayo, iinom ba kayo or hindi. So, dito malalaman natin. Pero syempre, final say sa doktor ninyo, usually cardiologist din ninyo. Kung kayo ay may sakit sa puso, may bara sa puso, naninigarilyo, malaki panalo ng aspirin. Bibigyan kayo ng aspirin yung tapos ma-heart attack o may bara sa utak sa stroke, bibigyan kayo ng aspirin para hindi ma-heart attack ulit, hindi ma-stroke ulit. Pero ang side effect niya, pwede rin magdugo. May tao na ulcer, nagbi-bleeding, meron din namamatay sa bleeding. So, tinitimbang natin yan, no? Parang timbangan yan. May benefit siya sa heart disease, para sa kirot, mura lang aspirin, pero meron din siyang mga side effect. Isa-isahin natin. Pati yung mga bawal gawin kung kayo ay umiinom ng aspirin or clopidogrel, sinama ko na rin. So, ito po. Generic lang po pinag-uusapan natin. Maraming brands yan. Nasa sa inyo na kung anong brand. Pero ito po, generic yan. So, very general ang tips natin. Good or bad for you. Yan. Pati clopidogrel. Ang clopidogrel kasi, para di siyang aspirin yung epekto, although mas bago siyang gamot. Tsaka itong a little less ulcer, a little less bleeding. Diba? Kung yung iba sumasakit ang sikmura, nagdurugo sikmura, ito, pero meron din siyang bleeding risk, mas konti lang. Tsaka mas mahal yung isa. Okay? So, cardiologist nyo magpa-final decision. Ito, sino ang pwede at hindi pwede uminom ng aspirin? Hindi po siya ganun kasimple. Sa mga nanonood, bawal basta lang iinom. Hindi kayo pwede uminom ng aspilet ng hindi kumukonsulta sa doktor. Kasi nga, pro and con to. Medyo malalim tong topic ko, pero kailangan malaman din ninyo na hindi yun ganun kasimple. Pero kung gusto nyo shortcut, ganito na lang shortcut. Pag ang doktor nyo, niresetahan ka ng aspilet o aspirin, 80 mg, tituloy nyo lang. Diba? Sundin nyo na lang siya. Wala namang kaso doon. Tapos kung meron kayong bleeding or mga side effect, magsabi kayo sa kanya. Pero ito, malalaman natin sino panalo, sino talo sa pag-inom ng aspirin or clopidogrel. Pag isang tao may heart attack, panalo na yung aspirin. Malaking benefit para hindi... Kasi heart attack, nagbara yung dugo Nagbara yung may blood clot sa artery. So pag may aspirin, lalabnaw yung dugo. Blood thinner. Mas malabnaw, mas hindi magbabara sa puso. Kung ang problema mong stroke, yung mga ischemic stroke, thrombotic, may nagbara din na blood clot, maganda rin yon ang aspirin, pinapalusaw niya. Yan. Pag may tao na heart attack, sigurado tayo nasa kalye. First aid, bibigyan ng aspirin. Actually, high dose binibigay, mga 325 mg o dalawang 80 mg pwede na rin, 160 mg. Binibigay sa heart attack. Ayan, Yan ang benefit. So, kung may barado, dahil pwede ito sa puso, pwede sa stroke, ay malaking tulong itong gamot na to. Ayan, ito. Papakita ko sa inyo, Ito yung mahirap, Kala nyo, doktor, simple lang yan. Reseta lang ng reseta. Hindi po. Ito talaga ayon sa pag-aaral. Libo-libo pinag-aralan. Malinaw na ang pag-aaral dito. Kung 1,000 tao, palagay natin 60 years old, kung 1,000 tao binigyan natin ng aspirin,
Okay, 1,000. Ito mangyayari, 17 na buhay ang mabubuhay within 10 years. 17 na dapat namatay sila sa heart attack. Hindi sila mamamatay sa heart attack out of the 1,000. Yan ang mag-gain natin kung bibigyan mo ng aspirin. Actually, yung post-heart attack, within 1 month, makakasave ka na ng lives. Pero, kahit panalo ka sa 17 lives, kasi binigyan mo 1,000 people ng aspirin, meron namang 3 mamamatay dahil dumugo ang tiyan. Yun naman ang problema. Meron ding 3 mamamatay, either dumugo ang tiyan or dumugo yung utak. Merong stroke na hemorrhagic dumugo hindi rin pwede aspirin doon. Stroke kasi 2 klase. Yung stroke na barado, pwede ang aspirin. Pero yung stroke na dumugo, hindi po pwede. Kaya ang tanong dito, para sa mga nakikinig, para sa mga pasyente, ano ba tsansa mo magkaka-ulcer ka? Malaki ba? Kung malaki tsansa mo magkaka-ulcer ka, hindi na natin bibigyan ng aspirin. O baka clopidogrel na lang, o baka iba pa, o baka hindi na bibigyan. Pero ano naman ang tsansa mo magkakaroon ka ng heart attack? O yung baradong stroke, or yung ischemic stroke? Ano tsansa mo? Kung malaki tsansa mo naman ma-heart attack, bibigyan natin ng aspirin kahit may konting risk. Kasi baka ito baka dito magka-problema, baka may lahi kayo ng heart attack talaga. Okay? Ito po mukhang complicated, pero ito talaga ang pinaka-gold standard. Okay? Ewan ko ito talaga ginagamit ng doktor. Try ko explain sa pinaka-simple. Ganito. Pag red mark ka, ito, tao to Pag lalaki kayo, nandito kayo. Pag babae kayo, nandito kayo. Okay? Pag babae kang smoker, ito ang risk mo ng heart attack. Yan, babaeng smoker. Babaeng non-smoker, dito. Lalaking smoker, lalaking non-smoker, nandito. Edad mo, nandito. Ayan, mas matanda, mas namumula. Higher risk of heart attack. Pag very red, super taas ang risk atakihin sa puso within 10 years. Tignan mo tong mga red to. 47% chance aatakihin siya sa puso within 10 years. Grabe ang taas. Ayan, Pero pag dito ka sa green, 0% chance. Hindi mamamatay yung mga nandito. Ano ang risk factor? Gusto natin nasa green tayo. O gusto natin dito lang tayo sa yellow, green, orange, okay lang. Ayaw natin red o dark red. Ano ang risk factors? Ito lang yan. Kung kayo ay naninigarilyo, yan mas red ka. Mas red Kaya bawal talaga manigarilyo. Nakaka-heart attack yan. Mas red Yan lalaking smoker, mas red. Ito, mas less. Pag kayo ay lalaki, tayo, mas mataas risk natin ng heart attack. Lalaki, maaga na mamatay ng 5 years kaysa sa babae. Kung tayo ay mas matanda, 40, 50, 55, 60, 65, mas nagiging red. Pag tumatanda, mas naka-heart attack. At may 2 factors pa, hindi nyo lang nakikita. Blood pressure, ayan 120 ang BP, 140, 160, 180. Mas mataas ang blood pressure, mas heart attack, mas red. Yan. Tapos lastly, yung cholesterol. Ayan cholesterol yan 4, 5, 6, 7, 8. Mas mataas ang cholesterol, mas red. So for example, nakikinig, babae kunwari, 55 years old. Naninigarilyo, nandito. Blood pressure mo, 160, nandito. Cholesterol mo, 7. 4% chance na magkaka-heart attack within 10 years. So, sino binibigyan ng aspirin? Lahat ng red. Basta red ka, aspirin, panalo ka na. Okay? Kasi malaking chance ma-heart attack Okay? Pero kung orange ka lang, yellow o green, wag na lang mag-aspirin. Ay baka magdugo pa. So nakita nyo, tinitimbang. Okay? I hope you, ganito kasi ang talagang, ito talaga factors. More smoker, more high blood, more high cholesterol, lalaki mas matanda, mas better yung aspirin.
at kung dati nang may heart attack. Ang binibigay, mga 80 lang, 80 milligrams ng aspirin. Ayan, no, prevents heart attack, prevents stroke. Yan. Pero ang problema naman, ito yung good Ito yung bad, magdurugo. Magdurugo sa tiyan. Ayan, magdurugo sa utak. Yan ang problema. So, usually, meron tayong precaution para hindi nga magdugo. 80 milligrams aspirin, tuturo ko sa inyo paano gagawin, ano yung mga bawal gawin. Pag may bleeding risk, clopidogrel, kaya lang yung presyo mahal. Ito parang 2 piso lang, ito baka 50 pesos, malayo yung presyo. Okay? Ito yung mga bawal gawin at mga iingatan natin sa uminom ng aspirin at clopidogrel. Unang-una, pag naka-aspirin ka na, ingat sa pag-inom ng gamot or supplement na hindi alam ng doktor mo. Maraming kasing gamot, kasi nakakalabnaw na ng dugo yung aspirin Ay kung meron ka pa ibang iniinom, baka lalong lumabnaw ang dugo. Actually, vitamin E, nakakalabnaw din ng dugo. Ginkgo biloba, alam ko, medyo nakakalabnaw din. Pag sinabay aspirin, clopidogrel, may ibang doktor pinagsasabay, mas higher bleeding risk. So, depende. Okay? Number 2, bawal gawin kung uminom ng aspirin or clopidogrel, bawal ang alak. Ulit, bawal ang alak. Bakit bawal ang alak? Pag uminom ka ng 3 shot ng alcohol a day, 3 beer, or basta kahit ano doon, 3 boteng beer, 3 red wine na glass, o 3 shot, mas nagdudugo ang tiyan. Naka-aspirin ka, naka-alcohol ka, naku, patay. Number 3, dapat bantayan. Pag ang dumi mo, nangingitim. Pag ang dura, may dugo. Diba? Pag may sugat, talagang matagal na, pag nasugat ka, medyo matagal mag-clot. Matagal tumigas o tumigil yung pagdurugo. Mas matagal ang press mo. Kasi nga, malabnaw ang dugo. Masama ba malabnaw? Huwag ka lang magbi-bleeding. Gusto nga natin malabnaw dapat para nga hindi magbara sa puso para hindi magbara sa utak Yun nga po problema, pros and cons. Kaya pa naka-aspirin may mga bawal. Bawal uminom ng aspirin nang walang laman ang tiyan. Okay? Bawal, dapat kumain ka muna kung kailan ka pinakamaraming kinain. Kung lunchtime ka maraming kinain, dun mo isasabay after meals. Kung kayo ay may kidney disease, okay? Yung aspirin kasi minsan may konting risk sa kidneys. Pero kung healthy naman ang kidneys mo, walang problema. Pero kung dati na may sira, siyempre, kailangan papacheck sa doktor. Binabantayan din ang kidneys. Number 6, bawal magpa-opera o magbunot ng ipin, kahit anong minor operation, basta naka-aspirin or clopidogrel. Bakit bawal magpabunot? Baka hindi tumigil yung pagdurugo. Kaya nga, bawal, bago isang operation or bago magpapabunot, anong ginagawa ng doktor? Tinitigil namin tong gamot for 7 days. Pero depende pa rin. Normally, kung low risk ka naman, 7 days tinitigil. Pero, kung sabihin natin, bagong heart attack lang siya, bagong stroke na thrombotic na bara, kailangan natin yung aspirin Baka hindi 7 days. Siyempre, takot tayo Takot tayo itigil bigla yung aspirin. Baka mamaya pag tinigil natin, doon ma-heart attack. Wala kang protection. Lumapot ulit yung dugo mo. So, minsan, kung talagang kailangan, baka 3 days lang natin i-stop. So, 3 days lang ini-stop aspirin, mas malakas nga dugo pag may bunot, pero doon na lang iingatan. Pros and cons. Pero usually, 7 days. Yan din. Tapos, sasabayan din na maraming tubig, Sasabayan, tignan nyo, ang tubig, pag inom, 8 to 10 glasses, sabi mo, Dok, ba't ba iinom? Sinabi ko sa inyo, di ba, para gumanda, para sa kidneys, tubig, 'di ba? Para sa tiyan, sa ulcer.
Pero pag uminom ka ng aspirin, kailangan maraming tubig din. Actually, isang basong tubig nga sinasabay. Less stomach irritation. Number 7, buntis. Hindi pwede buntis. Minsan binibigyan ng buntis ng aspirin pero exception to. Meron lang mga iilang sakit na doktor nyo lang magbibigay. Pero basically, kung naka-aspirin ka, magbubuntis, paalam nyo muna sa doktor. May konting risk. If ever, 80 milligrams lang ng aspirin, wag yung mataas. May risk sa baby may congenital problem at ibang problem. Breastfeeding, konti lang naman lumalabas sa breast milk pero ano pa rin usually pwede. Kung nakapanganak ka na, nagbe-breastfeed, usually pwede, pero paalam nyo pa rin sa doktor. Number 8, bawal din basta itigil yung aspirin. Tulad na sinabi ko, pag tinigil mo bigla, lalapot ulit yung dugo, baka tumaas yung stroke and heart attack risk mo. Number 9, bantay ng allergy. Meron din nag-allergy na hindi makahinga, hinihika, namamaga. Yan. And number 10, bawal sa mga bata ang aspirin. Kung may lagnat, paracetamol. Kasi sa bata, may mga sakit na viral infection, bawal bigyan ng aspirin. Nagkakaroon ng swelling sa utak at sa liver. Hindi maganda. Okay? So, tulad na sinabi ko, marami sanang benefit to, pros and cons. Yan, clopidogrel din, pareho din yung benefit niya. 75 mg. Usually, pili lang isang gamot. Merong ibang doctors, lalo na yung cardiologist, o baka yung nilalagyan ng mga stent, yung talagang takot sila magbara. Minsan sinasabay nila aspirin at clopidogrel. Pero higher risk of bleeding yon, diba? Doktor nyo lang magdi-decide. Tulad na sinabi ko, guide lang to. Clopidogrel, less bleeding, pero pwede pa rin mag-bleeding. Pwede pa rin maging anemic. Pwede pa rin magdugo sa tiyan at sa utak. Yan. Okay? Pain relievers, tulad na sinabi ko, bawal din. Yan, aspirin, parang pain reliever din siya. So, pag naka-aspirin ka na, bawal na to. Di ba? Wag mo na dagdagan ng mefenamic acid, ibuprofen. Di ba? Yung mga over-the-counter pain reliever. Kasi nga, kahit hindi nga naka-aspirin, sinasabi ko sa inyo, pain reliever, baka makagasgas ng tiyan, baka makadugo ng tiyan ng pain reliever. Pain reliever, baka ma-kidney failure ka. Tapos naka-aspirin ka na. Aspirin na nga, takot na nga tayo sa bleeding sa tiyan, pati sa kidneys, takot na nga tayo. Dadagdagan mo pa ng NSAID, which is pain reliever, higher risk for bleeding. Ito, bleeding risk yan Sino delikado mag-bleeding? Matatanda, 65 above, mabilis mag-bleeding. Yung naka-pain reliever, malakas mag-bleeding. Ayan. May mga ibang sakit. Paggamit ng steroids, medyo higher risk for bleeding. Dati nang may ulcer, yun din. Okay? So, sana po nakatulong itong tips natin para alam niyo yung pros and cons. Aspirin, magandang gamot sa tamang dosis. Lastly, dati meron akong mga mentor, mga boss na gastroenterologist. Siyempre, mga gastro tumitingin sa bleeding with aspirin. Sabi niya, tingin daw niya ang Pilipino parang wala tayong clear na pag-aaral. Pero sabi lang niya, sa experience niya, medyo matanda na siyang gastroenterologist na parang mabilis magdugo ang tiyan ng Pilipino sa aspirin. So, chinek ko maigi. Actually, possible mas mataas ang risk kasi nga, ang Pilipino usually mas payat. Pag kano, syempre, 200 pounds So, pag 200 pounds, mag-aspirin sila 80 milligrams, mas kaya nung katawan. Diba? Tayo, mas payat, mas maliit, may ibang kababayan natin na 120 pounds lang, bibigyan mo same dose ng aspirin, medyo matapang na yon para sa atin. So, yun lang po. Kaya siguro, mas ingat tayo, mas after meals, mas uminom ng tubig, mas babantayan natin to. Sana po nakatulong video natin. Siyempre, final say sa inyong cardiologist, siyempre na ang susundin ninyo. Yung akin lang para maintindihan nyo yung pros and cons at babantayan sa aspirin at clopidogrel at kailan kayo magpapacheck up sa inyong doktor. Salamat po.